Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay AP o Araling Panlipunan, Quarter 2, Week 4. Mga sagisag at kasaysayan ng komunidad. Sa araling ito ay inaasahang maiugnay mo ang kaalaman tungkol sa mga sagisag. Halimbawa, natatanging bantayog na matatagpuan sa komunidad at ng kasaysayan nito. Kumusta? Ako si Minda, ang bago mong kaibigan. Bagong lipat lang kami rito. Tara, samahan mo akong maglibot sa ating komunidad. Kalapit ng aming bahay ay ang simbahan na kung saan ay sabay-sabay kaming nagsisimba ng aking pamilya. Mayroon din ditong health center, barangay at parke. Mayroon din bang ganitong sagisag o simbolo sa inyong komunidad? Bawat komunidad ay may makikitang simbolo at sagisag na may kani-kaniyang kahulugan. Ito ay kumakatawan sa mga bagay, makasaysayang lugar, at sa alinmang maaaring pagkakakilanlan. Makikita rin sa mapa ang mga sagisag upang madali itong makilala o malaman ang lugar na kinaroroonan. Ngayon naman ay sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga tanong. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi ginagamit sa pagkakakilanlan ng komunidad? A. Sagisag o simbolo. B. Kasaysayan. C. Pangalan. At D. Tirahan. At ang tamang sagot? Letter D. Tirahan. Sa ikalawang bilang, saang lugar pinakaangkop gamitin ang sagisag at simbolo? A. Sa paaralan. B. Sa kapaligiran. C. Sa mapa. At D. Sa tahanan. Ang tamang sagot? Letter C. Sa mapa. Sa ikatlong bilang, karaniwang makikita sa komunidad ang mga sumusunod maliban sa patlang. A. Simbahan. B. Mall. C. Tindahan. At D. Paaralan. At ang tamang sagot? Letter B. Mall. Sa ikaapat na bilang, saan ka pupunta kung nais mong mag-aral? A. Simbahan. B. Paaralan. C. Ospital. At D. Bahayan. Ang tamang sagot? Letter B. Paaralan. Sa ikalimang bilang, kung ikaw ay may karamdaman, saang lugar ka pupunta? A. Simbahan. B. Paaralan. C. Ospital. At D. Bahayan. At ang tamang sagot? Letter C. Ospital. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat ang pangalan ng bawat sagisag sa iyong kwaderno.
Narito ang unang larawan. Ano ang pangalan ng sagisag na ito? Ang tamang sagot, simbahan. Narito naman ang ikalawang larawan. Ano ang pangalan ng sagisag na ito? Ang tamang sagot, paaralan. Sa ikatlong larawan, ano ang tawag sa sagisag na ito? Ang tamang sagot, ito ay tulay. Sa ikaapat na larawan, ano ang pangalan ng sagisag na ito? Ang tamang sagot, ito ay parke. At sa panghuling larawan, ano ang pangalan ng sagisag na ito? At ang tamang sagot, ospital. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa unang bilang, ang pamumuhay ng mga tao noong araw ay payak lamang. Ang tamang sagot ay letter T dahil ito ay tama. Sa ikalawang bilang, noong araw, ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao ay pagsasaka at pangingisda. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot, letter T, ito ay tama. Sa ikatlong bilang, ang mga kasuotan ng babae noong araw ay maiiksi lamang gaya ng shorts at sando. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot, letter M, ito ay mali. Sa ikaapat na bilang, ang komunikasyon ng mga tao noong araw ay sa pamamagitan ng cellphone o computer. Ito ba ay tama o mali? Ang tamang sagot, letter M, ito ay mali. At sa panghuling bilang, mayaman pa noon sa likas na yaman ang komunidad. Ito ba ay tama o mali? At ang tamang sagot, letter T, ito ay tama. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Hanapin sa hanay B ang kahulugan ng mga simbolo sa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Sa hanay B, narito ang mga pagpipiliang sagot. A. Bahay pamahalaan. B. Himpilan ng pulisya. C. Ospital. D. Paaralan. At E. Simbahan. Narito naman ang hanay A. Sa unang larawan, tingnan mabuti at ano kaya ang kahulugan ng simbolong ito? Ang tamang sagot, letter C, ito ay simbahan. Sa ikalawang larawan, ano ang kahulugan ng simbolong ito?
Ang tamang sagot, letter C, ospital. Sa ikatlong larawan, ano kaya ang kahulugan ng simbolong ito? Ang tamang sagot, letter A, bahay pamahalaan. Sa ikaapat na larawan, ano kaya ang kahulugan ng simbolong ito? Ang tamang sagot, letter B, himpilan ng pulisya. At sa panghuling larawan, ano kaya ang kahulugan ng simbolong ito? Ang tamang sagot, letter D, paaralan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Tukuyin ang mga sagisag na mababasa sa loob ng puzzle. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Narito ang puzzle. At narito naman ang tamang sagot. Paaralan, himpilan, plaza, ospital, at palengke. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Gumuhit ng mapa ng inyong komunidad. Isulat ang mga sagisag o simbolo na makikita sa inyong kapaligiran at ibigay ang mga kahulugan nito. Gawin ito sa iyong kwaderno. Narito ang halimbawang sagot. Ito ay isang mapa ng komunidad na may mga simbolo at mga kahulugan nito. Palengke, munisipyo, paaralan, palaruan, simbahan, terminal ng jeep, kabundukan, estasyon ng pulis, tindahan, ospital, at botika. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan tungkol sa komunidad. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa unang tanong, ano-ano ang mga simbolo na nakita mo sa pamayanan? Ang maaaring sagot, ospital, paaralan, bahay, barangay hall, health center, at marami pang iba. Maaari mo itong dagdagan depende sa kung ano ang makikita sa inyong pamayanan o komunidad. Sa ikalawang tanong, bakit mahalaga na malaman mo ang kahulugan ng mga simbolo sa inyong komunidad? Ang maaaring sagot, upang maging gabay sa komunidad. Sa ikatlong tanong, paano makakatulong ang mga simbolong ito sa bawat isa? Ang maaaring sagot, ito'y magsisilbing palatandaan sa komunidad. Para naman sa ating paglalapat, punan ang mga patlang ng mga salitang natutuhan mo sa araling ito upang makabuo ng makabuluhang pangungusap. Ang mga pagpipiliang sagot, simbolo, kahulugan at pagkakakilanlan. Narito ang talata na ating bubuuin. Ang simbolo ay ginagamit bilang pagkakakilanlan ng isang komunidad. Bawat simbolo na makikita sa komunidad ay may kani-kaniyang kahulugan. Hanggang sa muli mga bata,